So before we begin, kindly turn on your camera. I will take now a screenshot for our attendance. Can you hear me, guys? Okay, so I will take a screenshot in three, two, one. Smile. Okay, one more time. Three, two, one. Smile. All right. So I will now check your attendance. Name is Paul. Okay, let's start with Aguilar. Slowly, sir. Say present if you're here. Slowly, sir. Adido. Present, sir. Alvarado. Good holy sir. Ante. Present, sir. Arangkon. Good only, sir. Bangkaeri. Good holy sir. Bangon. Good holy, sir. Toto. Good only, sir. Caballero. Wala. Kabanlit. Good only, sir. Kalanza. Wala. Walang news sa Kalanza or mga friends sa Kalanza. Sir, about kay Kalansa sir kay ang yung laptop ata sir kay dito sa kasulod sa G-class ambot lang sir ang say reason. Mamantay ang gingon sir. Cellphone di ay. I try to cut ko lang niya sayaw niya sir. Ako lang siyang ipabalon sir. 1 week na siyang hindi nagpaparamdam sa akin. Even chat or text or ano man lang sa G-class. Walang information about his absence. Ako lang siyang i-ko niya sir, i-remind niya sir. Hmm. Sige. Kanyeto. Kanyeto. Wala. Karandang. Castillon. Good only, sir. Korea. Good holy, sir. Waton. De La Cruz. Dipoloy. Good holy sir. Jana. Good only, sir. Escote. Present. Galio. Good only, sir. Galon. Galon. Present sir. Rasa. Sir. Rusda. Present, sir. Gonzales. Present sir. Giang. Tanda. Break. Present, sir. Mainit. Mayuga. Good only, sir. Medjavilla. Good only, sir. Morillo. Present, sir. Nakita. Good holy po sir. Katito. Good holy, sir. Pomare. Good holy sir. Espresso. Good holy, sir. Ronquillo. Present, sir.
Rosario, Good Holy Sir. Santos, Present, sir. Sampalan, Good Holy Sir. Capoldo. Good Holy Sir. Okay, sino ay yung mga bagong dating na hindi na-attend ngayon? Meron bang hindi na-attendance or nagtawag yung pangalan? Alright. So, makita niyo yung presentation with you. Okay. So, saan nga tayo nag-end last time? Can someone tell me saan tayo nag-end ng discussion? Dito ba? Or saan ba tayo nag-end? This part? Dito ba tayo nag-end? Sa presentation, guys? Or saan? Hello? Saan tayo nag-end? I think, sir, dara na PPT, sir. Murag, dara pa lang mag-start, I guess. Sa electric charge, sir. Electric charge? Yes, sir. Dito? Yes, Dito na. sir. Alright. So, remind me all the time kasi nakakalimutan ko. Dalawa yung class ko kasi. So, baka just tell me if naging advance ako or tell me if saan na tayo banda para ma-refresh ako. Okay? So, today we are going to continue our discussion about basic electrical circuits and fundamentals. What are the basics of electrical circuits? And we already discussed ano yung mga terminologies, ano yung mga simple and basic na mga symbols na ginagamit natin in electrical circuits. Okay? So now, this one is a run through na lang kasi we already discussed this one in the previous PPT. So we will just review this one. Okay. So first is electric charge. What is electric charge? Yung ating Q. Okay. Or into this one, the columns. Okay. So yan. So that's the charge or electric charge represented by capital letter C for unit and Q for solving. Na pag magsasolve na tayo, we are going to use this quantity symbol and their unit symbol. Okay, so that is electric charge. And electric charge is the amount of electrical energy which is positive or can be positive or negative. Okay, so this one is column. So electric current represented by amperes with capital letter A. Okay, it is the flow of electrical charge, often a flow of electrons. Okay, so ito yung represented sa computation natin or indicated with an I, a small letter I, or a capital letter I. Okay? Sa ating formula. Next is current flow in a circuit. So that's the sustained current needs to compute the circuit. Also requires a stimulus to cause the charge to flow. So ito yung nag-rotate, no? Or yung electric current natin. Okay? So EMF is yung voltage, electromotive force or potential difference in any
Any other references? So it's represented with volts with capital letter V for voltage. Okay? So potential difference can be also represented as this. Okay, potential difference or P sub V. Okay, so it's the voltage or the stimulus that causes the current to flow in and in an EMF. So this is represented with a gravity dun sa previous natin representation. Okay, so if we talk about voltage, it can be the voltage of the battery or the voltage of the generator or yung ating active component. When we say potential difference, ito yung voltage across, okay? Voltage across the component or element. Component or element. Okay? So, for example, if we have a resistor, so we have here the potential difference of V. And the current which is entering, so natin represent natin dito. So if we have a resistor, so meron tayong current na nagpa-pass through, so that's small letter I or capital letter I, and the potential difference of V. And syempre, yung value ng resistor which is yung resistance natin. Okay? So, naintindihan ba? Alright, so let's go back. So this one is a simple circuit. No? It's combined with a simple lang na battery. So this one is a battery. And this one is yung iyong resistor. So, syempre, this one is represented with a rectangle or can be represented as this. So, you have a battery and meron kang ganito. Right? So, this one is your resistor, your voltage, and the current which is rotating around your across your loop. So, meron kang I or capital letter I. Okay? Sige. So, next. So, we have voltage reference point. So, if we put ground, okay, so if we put ground, it means that that connection or that line will be equivalent to 0. Okay? So, again, if connected yung ating circuit with a ground, therefore, it's equivalent to 0 volt. So, for example, on this part, so kung meron tayong current, no? For example, this one is resistor 1, this one is resistor 2, resistor 3. Tapos, ang mangyayari is, may dadaan dito na current. Okay. So, for example, current I1. So, si current I1, dadaan ngayon sa ating node. So, this one is a node. So, sa node natin, okay, so sa node natin, parang kanto yan. So, it can be, ang current is dadaan dito and dito. Pero, ang mangyayari naman is, mahahati. Okay? Hindi mahahati or hindi din always na same yung value. For example, ang current mo is, for I1 is 3 amperes. Okay, so, ang dadaan dito kay IR3, which is yung current na dadaan kay R3, II2, na current na dadaan kay R2, is magkakaroon ng different value. Okay? So, ano ang kanyang mangyayari or anong mangyayari. So, it could be this 3
amperes can be divided into 2. So, pwedeng ang I3 is 1.5 amperes. Ang I2 can be also 1.5 amperes. So, if you're going to add that one, that's 3, right? Or, pwedeng 2 amperes si I3 and 1 ampere si R2. So, depends on the value of the resistor. So, di ba, kung babalikan natin, we discuss about Ohm's law. So, yung Ohm's law natin, okay, going back, ano yun? V equals to IR, or I is equals to V over R, or R equals to V over I. So, depende, proportional, no, or this one is inversely proportional. So, what it means that kung tataas yung value ng resistor mo, what will happen to the current? Ano mangyayari sa current? It will minimize. Tama? So, kung anong mangyayari kung bababa ang value ng R, it will maximize the value of current. So, in simple terms, or in simple, in Ohm's law, if ang current, if ang current is greater than resistance, okay, the voltage, mali. If the resistance is greater than the voltage, diba? So, we have I equals to V over R. Okay? So, kung ang resistance daw is greater than yung voltage natin, therefore, value of current is value of current increases. For example, let's put a numerical value. So, if you have a 1 volt and, for example, 2 na resistance, what will happen to the value? It will become 0.5, right? Tama? So, how about if we put 1 over 0.5. So, what will happen to this? What's the value of I? What will happen to our I now? 1 divided by 0.5. Mag-increase, sir. 2. So, therefore, this one, if the resistance is greater than the voltage, value of current is decreased. Tama? And vice versa. So, therefore, I is inversely
proportional with V over R. Okay? So this one is inversely proportional. Okay? So dito, mamaya we will be discussing this when we compute na. No? Magko-compute na tayo using KCL and KVL sa ating circuit. Okay? So dito, this one is just a simple representation. If we are going to have a 0 volt here, okay, so 0 volt here, we can represent it by putting or just putting a ground symbol. Okay? Alright? Okay. So next is, so we have two types of current. Okay? So we have direct current and alternating current. So pag direct current, okay, so if we have a direct current, or DC, okay? So kung DC yung ating ano, it can be represented or it can be in a battery form. Battery, generator, okay, ano pa? So yung mga nakikita natin na the battery, we're using direct current. And if we're going to graph the direct current representation, ganito siya. So this one is time, and this one is the value of the voltage. Okay? Voltage. For example, meron kang 12 volts na lang. Okay? And in a period of this. So for example, may 1, 2, time in seconds. This one is in volts. So 1, 2, 3, 4, and 5. For example, magkakaroon ka ng battery, no, na worth or merong amount na 12 volts. So yung kanyang phasing ng kanyang graph is ganito. So starting from 12 volts, so 12 volts, and then magra-run siya for 1 second, and then after that, bababa na naman siya. So at that time na bababa or mag-travel yung kanyang voltage, this one is maintained as 12 volts. Okay, maintain lang yan. And then after mag-hit niya yung 1 second, bababa yung kanyang voltage from 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bababa siya hanggang 0 volt. Okay? So, meron na namang 1 second, for example, na 0 yung kanyang value. Okay? So, dadaan na naman siya dito. So, ayan. So, okay. Up. So, 1 second. So, after a second na naman, tataas na naman yung kanyang voltage. So, from 0, tataas na naman siya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? Then, right after, mag-travel na naman siya. So, travel na naman na straight 12 volts. Straight 12 volts. Okay? After 1 second, bababa na naman yung kanyang value down to 0. Okay? And so on. So, tuloy-tuloy lang yan siya. Ganyan. Okay? And ganyan. So, that's the graph, no, of a voltage in a direct current. So, ano ba ang mangyayari, sir? Example, if
for example, meron tayong network or circuit. If it is connected in direct current, kung malaki yung value ng direct current, for example, nakakuryente na tayo ng 12 volts na battery. So what will happen is, if ikaw ay nag-touch, no, ng DC current, itong graph ang magdedetermine kung kailan magkakaroon ng full battery or full charge, full voltage, or zero voltage at a specific time. Okay, so for example, ang mangyari is, nag-touch ka, na-touch mo na yung convenience outlet or yung appliance or yung component. So ngayon, mag-start ka ng 12 volts. So nakuryentehan ka. Nakakuryentehan ka ng full voltage 12 volts. Kuryente, 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 kuryente. And then after that, bababa that's for 1 second. Then bababa sa 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. At this time, dito sa 12 volts in 1 second, nakadikit ka. Okay, nakakuryentehan ka. Kung kung sa Bisaya pa, napilit ka sa component. Hindi ka move. Okay? So at times goes by, pagdating niya ng 1 second, unti-unting bababa yung current or yung voltage niya. So ngayon, at the time na ma-hit mo na yung 0, matatanggal mo na yung kamay mo. If you experience electrocuted, so ganun yun. Okay, now, mabagal yung kanyang facing or mabagal yung kanyang movement. So, may 0 na naman. So, this one is 0 volt na travel for 1 second. And then, aakit na naman siya. Hinay-hinay ka na naman. Kung hindi ka remove ng kamay mo doon sa component, hinay-hinay na naman aakyat yung value hanggang ma-hit na naman yung 12 volts. Okay? And so on. So, ganun yung kanyang graph. Okay? So, naintindihan, guys? Alright. Okay? So, ganun yung ating DC current or DC na representation ng kanyang graph. So, how about pag-alternating? Alternating current or AC, which is yun yung ginagamit natin always, no? When we plug in our appliances, sa residential natin, sa mga appliances natin, laptop, cellphones, yun yung ginagamit natin to charge our equipment. So, ano naman yung mga ng alternating current? Yun na yung mga, this one is generator in DC. This one is, may generator din tayo in AC. AC generator. Siyempre, yung alternating current natin, nakuha natin sa mga utility companies natin or utility companies or yung convenience outlet natin. Okay? Or outlets. Okay? So, ano yung kanyang graph? No? Paano natin siya i-graph? So, ang graphing niya is sumusunod siya ng sinusoidal. So, ito, this one is a square wave. Okay? So, direct current, naka-square wave. Kung mapansin nyo, yung graph niya parang square. Okay? So, square ang kanyang form. Now, pag alternating current is for example, this one is 12 volts. 1, 2, 3, 4, 5. So, starting from 0, no? Starting from this, 0 volt,
mag-travel yung iyong signal from this, then baba na naman siya, and then pababa, that's negative 12 volts, and then ganun, and then so on. Okay? So ganun yung kanyang graph. Okay? So, ano kaya yung difference, no? Difference ng DC at alternating current based sa kanilang graph. Ano kaya ang advantage ng direct current? Ano ang advantage ng AC, ng alternating current? By the way, this graph sa AC mo is sinusoidal. Or sine wave. If magagraph ka ng sine value, it will give you this type of graph. Okay? So, ano yung difference kaya? So, based doon sa example natin, ano kaya? Ano kaya yung ano? So, this one is 1 second, 2 seconds, 3, 4, 5, 6. Sige nga, observation based sa graph. For me, sir, sa graph mag-base, sir, I think sa direct current is kung ang voltage is mag-flow lang siya in the positive like that. Like, kung asa siya na mag-flow dito na polarity dito lang siya. While on the other hand, the AC is ga-alternate siya, sir, which is dito siya masinasa mo adto na polarity, sir. Okay. Sige. Another? Ano kaya ang observation mo? Okay, so ito, sa direct current, for example, meron tayong convenience outlet. No? So, yung convenience outlet natin is, ang itsura niya is ganito, right? Tapos, ikaw, as a happy kid, di ba? Para mabilis nyo maintindihan, happy kid is na-curious ka, no? Na-touch mo or pinasok mo yung daliri mo dito sa convenience outlet, di ba? Out of curiosity. So, different. Pag direct current, guys, ang mangyayari, sad face ka during this second or during 1 second. Happy, sad face. Okay, sad face ka. Okay. So, sad face. Okay? During 1 second. Sad. Okay? So, nakakuryentehan ka niyan or crying. Okay, crying ka nito. Wag na sad. Crying. Okay. Okay? During 1 second. Okay? Pag after ng 1 second, so 2 seconds, ano mangyayari? Magiging 0 yung value, no? Tama? Tama ba? So, during or after 1 second, magiging 0 yung value. So, magiging happy ka na. Okay? So, magiging happy ka kasi hindi ka na nakakuryentehan out of observation. Okay? Then, after 2 seconds, magiging sad ka na naman or crying ka na naman. Okay? Okay? Naintindihan? Then, after 3 seconds, for 4 seconds mo, magiging happy ka na naman. Okay, na-get? Okay. So, ganun. During DC. So, how about kung
How about kung AC ka? Kung naka-AC. So, dito ka naman. So, na-touch mo dito sa kabila. Tapos AC pala dito. Wow. So, dito tayo sa kabila na representation para makita natin. Okay. So, this one, during 1 second, di ba dito yun, no? Ayan. This one is the peak. Ayan. Okay. Ganyan. So, during this hour, or during this minute, anong mangyayari? So, unti-untiin ka na ipapasmile. O unti-untiin ka rin na ipapa-crying. Okay? So, at this point, smiley ka pa at origin, starting. Okay? So, magkakaroon ka ng during 1 second, okay, ang mangyayari from 0 to 12 volts. Okay? So, unti-untiin ka. 0, 1, 2, 3, 4, 5, aakyat yung voltahe hanggang makaka-reach ka sa maximum, which is yung 12 volts. Okay? Kailan magiging 0? After 2 seconds. Pero uunti-untiin ka rin na magda-down yung voltage. So, from 12, 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, so pagkaroon ng 0 na time, or nagkaroon ka ng chance to have a 0, and split second lang din siya, guys. Okay? Only 1 or 0.001, for example, second, na makaka-feel ka ng 0. So, that's after 1 second, during 1 second, after 1 second, magiging 0 volt. Okay? Then, after, ano bang term? At this point, makaka-feel ka ng 0 volt. Okay? Panandalian lang. Mga 0.0001 second. Okay? So, adrenaline rush. Pag nakuryentehan ka ng AC, di ba, na pull out ka kaagad. So, mabilis. Mabilis yung kanyang pacing. Pagdating, kung hindi ka hindi mo na-remove yung kamay mo agad, so dadaan ka na naman dito. Okay? Baba. Okay, pababa ka na naman. So, from 0, pababa ka na naman hanggang ma-reach ko na naman yung 12 volts. Okay? Na negative na value. Okay? And, aakit ko naman siya. And then, okay. So, kung i-run through natin, walang kuryente, nakuryentehan slight, naghinay-hinay, nag-sad face na, nag-sad face, or crying face, okay? While nag-cry face, nag-cry gihapon ka, cry, little, cry, happy. So, pwede mo nang ma-remove yung kamay mo. Pero, dapat abtik ka, no, na i-remove ay mong kamot. Kung wala dahil ka naka-remove, ibig sabihin, magsugod na po ang imong peligro. So, maging sad ka na naman. Okay? Sad, hanggang nag-crying na pud ka. Crying, sad. Happy na po. Okay? So, ma-happy na po ka din, Pero, tanawan ninyo ang duration, guys. No? 2 seconds ka mag-suffer.
Kita nyo? Ayan na. 2 seconds ka mag-suffer. Tapos another 2 seconds na pod para mag-suffer na pod ka. Na? Dire, after 1 second. Tama? Tama ba, guys? So, pag direct, ibig sabihin, 12, 0, 12, 0, 12, 0. So, 12, 0, 12, 0, 12, 0. Ana imuhang ma-feel. Okay? Pero, pag AC, masang ma-feel nimo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? Then after 12, ano sa na pa mahitabo? Ano sa pa mahitabo, guys? Magbaba na pod ka. From 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay? So at this span, okay, ito yan siya. Ito yung from 0 to 2 seconds. 0 to 2 seconds. Okay? So, ma-feel mo talaga lahat. Ma-feel mo lahat ng value. From 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and then 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay? Nakuha nyo? And then, magsa-cycle na naman siya. Okay? So, ganun. Ganun yung kanyang explanation. Alright? So, I hope that is clear. Okay. Next is resistor. Ayun, represented by this or by this. Okay. Capacitor for farad and H for Henry. Okay. So, short break muna tayo, guys. I'll give you 5 minutes for short break. So, nakaihi na ba? Naka-sip na ba ng coffee? Okay. So, let's continue. So, ito yung mga ginagamit natin no, sa later on pag magko-compute na tayo ng circuits. So, meron tayong resistors or tinatawag natin R. Okay, R. Pag capacitors, capital letter C or capacitance. And for inductors, L.
Okay? So, meron tayong combination ng resistor or resistor. Meron tayong RC or resistor and capacitor. Meron tayong RL, resistor and inductor. And the combination of the three RL. Okay? So, dito pa tayo. Alright? So, susunod-sunod na yan. So, meron tayong computation sa resistors only. Meron tayong computation sa resistor at capacitor. Meron tayong computation sa resistor and inductor. Meron tayong computation sa combination ng tatlo. We have RLC. Okay? So, ito yung mga sasagutin natin na mga problems later on. Okay? So, nakuha ba? So, ano yung gamit ng resistor? So yung resistor natin, ang gagawin niya is, yun nga, sa discussion natin, i-resist niya yung current. So, yung daan ng current o yung pag-flow ng current. So, yun lang yung ano niya, yun yung task niya. So, para saan, sir? Para malimit mo lang yung, or makontrol mo yung value ng current na ipapadala mo dun sa component mo or sa next component mo. Needed ba siya, sir? So, for example, ano bang pinaka-best example? Tubig. So, pag yung baso is puno ng tubig, di ba? Tapos nagdrama-drama mo ni si Kurt o si Charles kaya nagdrama-drama, di ba? So, punog tubig tong baso. Karon, ang kontrabida si Kurt, siya, you're nothing, that is nothing great. So, trying happy tapos gilabay niya ang, gilabay niya ang tubig, no, sa nawong ni Charles, for example. So, since wala may resistance, wala yung mga nagpugong, no? Nagpugong during sa travel sa water. So, buong-buo, no? Walang labis, walang kulang. Kung tanang tubig na to is na labay kay Charles. Okay. Karon, kung na-resistance, ito may tabo. It could be na ay nag-spring, na ay nagpugong sa flow sa water padulong kay Charles. So, pwedeng gamay lang to na resistance. Kung gamay siya na resistance, ibig sabihin, sa may tabo, dako gyapon ang maadto kay Charles, no? Kung zero lang ang resistance, that's the total value of the water. Puno. Okay? Pero kung dako ang resistance, it could be gi-coveran gid si Charles, no? Gi-coveran si Charles para walay water gid na maadto sa iyaha. Okay? Pero kung for example, gibutang nimo screen lang, karang screen na may mga buslot. So there are water na hindi talaga totally pupunta kay Charles. Meron din konti na papasok din sa mga holes. So yun yung magpo-proceed kay Charles. So ganun yung kanyang representation. Pag meron tayong resistor, okay? So yung resistor, mag-a-act siya as shield or mag-a-act siya as parang limiter, no? Limiter sa current. Okay? Kuha. Ngayon, si capacitor naman, ano ang ni capacitor? Si capacitor kay best example no na makarelate ka is ang power bank. From power bank sa inyong cellphone good, kana capacitor na siya. Unsang ginahimo sa inyong capacitor ay sa inyong power bank? Unsang ginahimo sa inyong power bank? Somebody? Anong ginagawa? Ano ang purpose ng power bank? Gastor og energy. Gastor og energy, sir. The store of energy. Okay. What kind of energy? Ito, sino sabi dito, store energy. In what sense? Charge. Okay? Diba? So, ito-charge mo yung
power bank. So, yung power bank mo from low bat or 0 volt, ngayon, isasaksak mo siya sa power outlet. So, ngayon, sa power outlet, i-charge mo yung capacitor mo or yung power bank mo until mag-full bars or fully charge. Tama? Tama ba, guys? Then, after makita mo na fully charged siya, so ang mangyayari is, ipa-plug out mo or tatanggalin mo yung plug. Tama? Ngayon, anong mangyayari sa power bank mo? Di ba full charge pa rin siya? Tama ba? Di ba full charge pa rin siya? Walang nangyayari. Pero, at the time na gagamitin mo na siya, gagamitin mo na yung power bank mo, isasaksak mo siya ngayon doon sa iyong, for example, cellphone. So, what will happen? Siya na naman yung mag-give ng kanyang charge para i-charge niya yung iyong cellphone. Tama? Ano ang kapalit? Lulubat din siya. Di ba? Mag-transfer niya yung kanyang charge papunta din sa cellphone. Tama? Tama ba, guys? And then, maglulubat na naman siya. And the cycle goes on and on. Charge mo, full charge, then so on. Okay? Tama? So, that is a capacitor. So, ang capacitor, ano ang, ano kaya ang ano ng capacitor? Ito ha, capacitor. Eh, paano nga ito? Paano siya mafu-full screen? Okay? So, ito yung itsura ng capacitor, guys. Alright. Okay? So, ganun. So, parang power bank talaga siya, no? So, kung makikita niyo siya sa mga CPU ninyo, sa mga electronic hardware ninyo, yun yung capacitor. So, yun yung kanyang itsura. So, there are different types of capacitor. So, ito yung siya. And, i-discuss natin din later on. No? Depende din siya sa gamit no, na circuit. Okay? So, ang common is yung electrolytic natin capacitor. So, pinaka-common natin yun. So, ang capacitor na common is yung electrolytic or pwede din siyang ceramic. Okay? So, electrolytic is yung color black. Ito yung electrolytic, yung color black. And yung ceramic is itong parang neophidilets. No? Neophidilets. Yung vitamin sa imuhang igsupon. So, more siya ginana. So, that's the ceramic. No? Ceramic capacitor. Kung electrolytic, ari siya. Okay? Alright? So, mabalaan mo ang iyahang polarity based on this. So, ito yun siya. Paano siya okay? So, ito. So, malaman mo yung kanyang polarity. Kung mapansin ninyo, yung isang leg is merong label na color white. Ayan, na may minus. Okay? So, just yung kanyang polarity. So, ibig sabihin, yung kabila, yung isang leg is yung positive terminal mo. So, ito yung negative. Ito na leg, papunta doon sa white na strip ng iyong label. And may minus siya na nakalagay. So, ibig sabihin, the other one will be the positive terminal. Okay? So, ito yung positive terminal. Yung walang color white. Okay? Naintindihan ba, guys?
Alright. Hmm. So, yun yung trabaho ni power bank, guys. So, ganun din yung kanyang trabaho sa circuit. Sir, unsa ang mahitabo di ay pag naatay capacitor sa atong circuit? Iyahang asa ang main ginahimo na ng power bank, di ba? Ginapa-delay niya ang pag-lowbat sa imong cellphone. Ba guys? Di ba pagkarang ka-lowbat to na kay imong cellphone no karang mga 1 bar na lang, 1% na lang sa imong battery capacity or battery percentage. Tapos, di ba pag dili mo siya isaksak sa battery ay isaksak sa outlet o ah, isaksak sa power bank, unsa mahitabo next? Di ba mag-shutdown? Tama ba? Tama, no? Karon, what will happen if isaksak ninyo siya sa power bank? Di ba mag-charge? While nag-charge siya, i-delay po niya ang pag-lowbat. No? I-delay niya ang pag-deadbat sa imuhang cellphone at the time na 1% na lang ang imuhang percentage. Tama? Okay. So, ibig sabihin, si capacitor di ay gina-delay niya ang charge. Okay? Delay charge. Okay? Gina-delay niya ang charge or imuhang Q. Okay? Karon, ang mahitabo is pag delay niya ang charge, delay pod ang paglobat sa imuhang unit or delay pod ang pagwala sa imuhang charge or pag-turn off sa imuhang circuit. Okay? Paano siya nagiging helpful, sir, sa circuit? Pag naatoy capacitor, guys, di ba, hinahinayan niya og charge ang ang iyahang self. So, for example, naatoy capacitor, no? Saksak mo siya. So, zero. Wala pa'y unod. 0 volt. Karon, ang himuon niya is, for example, nakay circuit, naka-connect sa imuhang capacitor. Karon, naapod siya, ang capacitor po nimo is naka-connect po siya sa supply, for example. Ang himuon niya, before siya maghatag og kuryente diri or before niya i-power ang imuhang circuit, ang himuon niya is mag-charge siya una. Okay? So, mag-charge siya sa una, iyahang ipunoon ang iyahang battery life. Okay? Or iyahang charge. So, pag puno na niya, that's the time na maghatag siya og energy dire sa imuhang circuit. Okay? Or, hinahinayan po diya og feed ang imuhang circuit. Sir, ang today ang mahitabo ana sir. Ang circuit ng dito guys is composed of sensitive parts or components. So kung, for example, di ba, mahadlok ka mo, no? For example, magpa-quiz ko. Tapos, ingnon ako sa inyo na pagsulod pa lang niya sa Google Meet, ingnon ko, quiz na. Get 1/2 crosswise, ana. Di ba, makalitan mo, di ba, murag, hala, wala ko kapite, wala ko kakuan, oh my gosh. Di ba, ana inyong reaction? Tama ba, guys? So, ina na po ang ma-feel sa circuit, guys, kung butangan day nato siya og supply na walay capacitor. So, ana siya. So, direct plug nato siya gikan sa supply. So, ma-shock ang imuhang circuit. Ma-shock. Okay? So, ito mahitabo ko na-shock ang circuit. Okay? Kung walay protective component ang imuhang circuit, pwede siyang masunog or mag-overheat or pinaka-worst is
fireworks. Okay? Magbuto ang imuhang circuit. Kung wala siya protection na component. Karon si capacitor ginahimo nato siya as safety, no? Para sa safety sa ato ang circuit. So isa pa niya ka purpose is ang iyang isa pa ka purpose is that since bine-delay niya ang charge, so dugay mag-turn off ang imuhang or dili kalit-kalit mag-turn off ang imuhang circuit. Okay. So, unsa na siya meaning ano? Okay. Kung nakaano mo, kanang sa inyong computer, UPS, okay? Karang UPS ninyo is an example of a power bank or capacitor. Unsa ang iyang ginahimo, guys? Di ba pag mag-brown out, if ever wala mo UPS or backup supply na nakakonect gikan sa inyong computer, karang computer na PC ha, kanang ano gyud, kanang physical, okay, na computer talaga. UPS, sir. Ang manghitabo or ang mangyari is pag mag-brown out is mag-turn off dayon ang unit, tama? Napansin niyo guys, pag brown out, patay diretso ang unit. So, unsa ang implication ana? Unsang disadvantage ana sa, for example, sa computer, kay computer engineering man ka. So, what will be the disadvantage if mag-turn off agad ang iyong unit? Ang pinaka number one ana is, unsa? Dili ma-store it will not store data in the database. Kana gyud ang pinaka number one. So, ibig sabihin, walay time maka-prepare. Okay, ang imuhang unit or ang imuhang PC to save, okay, to save ang mga documents mo. Di ba malagot ka, no? Karang nag-Microsoft Word ka, tapos nag-turn off if you experience that one, nag-turn off agad ang unit, tapos naka-Microsoft ka, tapos wala na auto-save. Di ba malagot ka? Tama, no? So, that's the sense. So, it will give time to the circuit na mag-function pa siya to back up, mag-back up siya, or para i-ready niya ready the component. Kasi may mga components na dili pwede pakalitan. Okay, like for example, karon yung mga Arduino, kaya mga sensitive sensors like ito mga ultrasonic, mga ano. So, dili pwede mapakalitan o butang or wala sa iyahang sa iyahang power. Okay? Or sa iyahang uh, preferred na voltage. Karon isa pa ka-advantage pag naatay capacitor, advantage niya is para magkaroon ng stable supply. So, one of the things is meron kang stable supply. Di ba pag naakay, for example lang, ang power bank is i-connect nimo sa supply na ang supply niya is naga-change or vary. Kasi ang outlet natin, convenience outlet natin, if you measure it, hindi siya exact na 220. It will not give you an exact 220 volts. So it will give you, like for example, 219 or 219.5. So iba-iba yung kanyang value. Ngayon, ang mangyari is ang circuit mo is nag-require siya ng 12 volts na
12 volts na power or 12 volts ang kanyang requirement para mag-andar siya. Okay, nakuha niyo guys. Karon ang inyong supply is nag-change ang inyong supply. Makakuha siya og 12 volts kung ang imuhang value is 220. Pero what if ang ihatag niya is 219 lang, 0.5? It will give you also a value na dili equal or equivalent sa 12 volts. So it could be 11.5. It could be down for example 10 volts. And ang requirement mo is 12 volts para gumana yung circuit mo. So what will happen? Dili mo gana ang imong circuit kasi changing. Nag-vary ang imuhang value sa imong supply. Tama ba? Kaya dili man niya ma-hit ang stability. Dili man niya ma-hit ang stability na dapat stable 12 volts lang ang imuhang i-power sa imong circuit para mogana siya. Okay? So karon with the power of capacitor, so ang mangyari is i-charge niya yung sarili niya gamit ang supply, okay? And then pag ma-hit niya ang 12 volts, yun na yung ipapower ngayon dito sa iyong circuit. And always man siya nakakonect sa inyong supply, no? So, mahitabo is always po siya mag 12 volts kasi may different value of capacity ang imuhang capacitance. Diba? Kung mapansin ninyo, ang inyong power bank is na siya 20 mA, 200 mA. Diba? May mga mA man to. 2,000 mA, 10,000 mAh battery. Napansin niyo guys? So, ibig sabihin, naa siya limit, no? Kung ma-reach niya ang 12 volts, i-stable niya lang na 12 volts, dili siya maglampas og 13 or 12.5 or 12.1, dili po siya magbaba og 12 because naka-charge siya sa imuhang supply. Nakuha niyang point? So, ibig sabihin, always na 12 volts ang ihatag niya na imuhang capacitor. So, safety na magana jud always ang imuhang circuit sa iyahang kung unsa ang iyahang gusto na mahimong output. Okay? Nakuha ni guys? Alright. Okay. So, isa pa ka-example, aning capacitor is kung na may TV na old na TV, katong TV sa barko, na ilang ginaingon, na ang itsura niya is sa likod, murag kuba, ana. Namang ana na TV guys, kung napa may mga old na TV na ana. Di ba, pag i-turn off nimo siya, ang mahitabo is maghinay-hinay mawala ang light or ang display sa imuhang TV or sa imong monitor, tama? O, CRT TV na siya. Di ba hinay-hinay mawala ang iyahang light, no? Hanggang mag-turn off siya. Okay? Kasi mayroong capacitor sa loob niya na mag-prevent ng automatic shut off or shutdown sa imuhang unit. So, very sensitive ang iyang kuan kay CRT man siya nagsambi. So, dahil yung mga sensitive na part, vacuum tube niya. So, it takes time to charge a vacuum tube. So, gina-charge pa niya to before sa hatag og full na image sa imuhang TV. Di ba, pag i-turn on po mo siya, di ba, hinihinay po siya magsiga. Unlike with the LED TVs karon na pagsaksak nimo on dayon, ka-online ang iyang kuan. That's the newest technology. So, kung ang capacitor niya is inana, then, sa TV nimo may capacitor, inana ang iyahang output.
No? So hinahinayon ni i-turn on o i-turn off ang imong kuan. Okay? So para dili makuratan ang imuhang mga sensitive parts or components sa imong circuit. Okay? Klaro? Karon, next is inductor. So mag-store gyapon energy si inductor pero in a form of magnetic field. Okay? Unsa ang ano ana sir? Mag-store gyapon siya energy or transfer gyapon siya energy. Ang pinaka best example ana is ang imuhang unsa? Unsa imuhang gamit guys? Kung si capacitor kay charge, ang imong inductor is ang current. So unsa yang delay gyapon niya ang current, ha? Unsa pinaka best example ana sir? Kana inyong wireless charging guys. Kana inyong wireless charging. Di ba naka-coil man na siya? Okay. So ang iyang itsura po guys is tag example for capacitor, inductor. See? Tingnan niyo siya guys. Naka-coil siya. See? So, ang iyang gina-delay is ang imuhang current. Kanina, ang gina-delay ni capacitor is ang charge, ang voltage nimo. Karon si inductor, ang gina-delay po niya is ang current. Unsa ang mahitabuan na sir? Balik ka dito sa presentation. So, ang mahitabuan na is, for example, na kay wire. Okay. Ang wire nimo from point A to point B, ang dagan sa imong current is, for example, nagdagan ang current ko, na siya gidagan na 1 second. Okay. Gamit ang isa lang ka wire na straight. Okay? 1 second iyang travel. 1 second travel. What if nandiyan kay point A to point B, pero ang travelan sa imuhang current is nakainani. Ano siya guys? Okay. So kung mag-travel ang current nimo, unsa may tabo, di ba pag bagdagan kay kag ginaagihan ng mga lugar-lugar, for example, masuko, di ba mo, no? Masuko mo, for example, best example ano is ang tricycle. Di ba, masuko ta sa tricycle, no? Pag naatay location point A and point B, moadto tag gitag Holy paadtog SM. Karon kung mag-travel ang tricycle guys, padulong SM, swerte kung idiretso ka niya dayon dito. Tama? Gamay ang travel hour or gamay ang pag-travel nimo. Pero, what if ang tricycle driver is nangita pa og pasahero or naa kay kasabay na pasahero na padulong o for example Hitmart nga gikan kag Huli o nga moadto pa siya Hitmart, moadto pa siya og Pioneer, moadto pa siya palengke before siya moadto sa SM. So di ba inani ang iyahang ah, purpose guys. I-delay niya moabot ang current padulong sa imong circuit. Kasi ano guys, ano ang purpose niya? No, para gyapon safety sa imong circuit na dili siya makuratan. Pero, so i-delay niya ang pag-turn on sa imong circuit. So, pag na-turn on ang imong circuit, karon pag ibot nimo sa saksakan, hinay-hinay na pud siya lobat or hinay-hinay na pud siya mag-turn off. Kaya mag-travel naman pud ang imuhang current dira sa loop.
So, ma-save pa nimo ang imong mga data, ma-save pa nimo ang imong database, imong records, ma-save pa sa imong unit. Okay? Klaro? So, ang capacitor or inductor depende sa gamit sa imong circuit. So, later on, pag mag-compute na siya, makita ninyo ang iyang purpose. No? Makita ninyo ang iyang purpose with the use of design. Mag-design ka sa, mag-design magud ka guys. So, yeah. So, any questions? So, both capacitor and inductor have an advantage on our circuit depende sa kaniyang gamit. Okay? And depende kung charge or current ang imuhang ipa-delay sa circuit. Okay? Naintindihan ba? Okay. So, ang duha naka-time based. So, kari siya si capacitor. So, naka-time domain. Okay? Si si resistor doesn't have a domain. So, ano lang siya? Value. So, si capacitor and si inductor is naka-time domain. Ang saan ibig sabihin sa time domain, sir? Can be solved using differential equation. Okay? Or katong ginatawag na to na dy over dx. Okay? Naka-time domain siya. Di ba pag dy over dx, guys, or dy over dt, pag time domain, ibig sabihin, ang imuhang value or imuhang mga components is nag-aagad sa oras. Okay? Kung sa ang mga components na nag-aagad sa oras, siyempre, ato ang circuit, di ba? Say, for example, ang imuhang unit, before siya mag-on or before siya mag-turn on or mag-completely shutdown, di ba naa siya oras or minuto before siya mag-off or on? Tama ba? So, nag-agad siya sa time. Unsa ang, unsa po ang iyahang advantage, ana. So, makompute nato siya with respect ang value, makompute nato ang value kani with respect to time. So, kaya nato siya i-calculate kung pila gyud ang sakto na value in that specific time. So, naka-time domain. That's why it's called time domain equations. Okay? Time domain equations, ibig sabihin, ang mga equations or mga value niya is nag-aagad sa oras. So, maunat ko kung katong, for example, katong water water jug na naibuslot, na nag-flow ang water palabas. Di ba nag-aagad siya og time to completely mawala ang iyahang water sa sulod? Pero what if nagbutang pud ka og water inlet? So naabay possible time na maubos ang water. Unsa to siya na oras? Unsang exact niya na value? So ibig sabihin kana na mga sample na problem is naka time domain. Okay? So respect time. Okay? So those are time domain. Okay, so pag mag-compute na ta katong tanan, ibig sabihin katong tanan na na-compute na nato before from MEC 1, MEC 2, naka-time domain equation to sila. Okay? So nagabase ta sa oras. Okay? Klaro?
Alright. So karon pag makatapik na to sa mga higher na mga lesson, maabot na pod ang S-domain. This one is time domain or some resources T-domain. Okay? T-domain or time domain. So, naapod tay S-domain. Ano siyang S-domain, sir? Signal domain. Diba? Murag katong sa ano, no? Jujutsu Kaisen. Domain expansion. So, murag inana, no? So, mo nang ginamin sa domain, guys. So, it will give you a space, no? So, karon ang space sa time domain is nagarespeto siya sa tanan or tanang space dito sa about sa time domain is naga-respect to time. So, tanan na ibutang nimo dito na computation is naga-respect sa time. Okay? Dagat pa. Kung nakasulod ka ato ng domain. Karon, if nakasulod ka sa domain na signal domain, okay, ang ginamit niya ani is nagabase pod ang imuhang value with respect sa signal. Okay? Klaro? Unsang mga example ani, sir? Signal man siya, sir. Unsang ano ana? Telecommunications. Telecom. Mga signal like sa mga cellphone nato. Okay, radio. Okay, kanang signal spectrum. Sir, unsa pag-compute nato ana? Kung sa time domain atong pag-compute is katong mga itapik nato karon sa differential equation, mao tong mga paunsa siya i-solve. Karon pag maabot ka sa signal domain, guys, ang imuhang way para ma-solve nimo ang signal, di ba? Makita ba nimo ang signal, guys? Can you see the signal? Di ba dili, no? How about kung time domain? Ma-observe ba nato siya, guys? Ang value with respect to time. Di ba ma-observe nato siya, no? Makita nato siya, no? Di ba? Naatay mga experiment. How about signal? Can you see the signal? The value of signal. Siyempre, with respect to time, natin siya. Pero, can you see it? Makita mo ba siya? Di ba ga-vary man siya, no? Minsan wala, minsan ko ay nag-change. Og ang signal is daghan og ginatawag nato na noise. Di ba? Daghan, parang, for example, naka sa lugar na hina ang signal. What will happen to for example, nag-call mo? Diba, gitawag na to na sagarat or dili clear ang imuhang reception. Tama ba? Kaya daghag mga saba, daghag ka ng nag-aagi na truck, may mga iro na nag-aw-aw, diba? That's an example of a noise. So, na noise sa imuhang signal. Pero gamit pag noise suppression or noise cancellation device para mawala tong mga noise na to. Okay? Padulong sa ato ang clean na signal. Okay? Karon mag-travel man ang imong signal through asa man. Paunsa nag-travel ang signal? Through air, di ba? Tama, no? Tama ba, guys? Open area, no? Okay? So, dili siya makitaan and we cannot compute it with respect to time. Kasi nga, nag-vary siya, nag-change siya. So, may tabo is, ang ganito na to, para sa S-domain is signal domain pod na equation. Unsa to namang equation na to? So, diri na mosulod si Laplace. Laplace transform. Okay. So, from time domain, from Laplace transform,
to time domain. And from time domain, pwede po na to siya ibalik to Laplace transform. Okay, so gikan sa signal, naka-signal domain, S domain, padulong sa time domain. So, masolve na ito isa. So, gikan sa S domain, Laplace transform, naka-Laplace transform ang imong signal, and then, i-convert na to siya to time domain para ma-compute na to kung unsa itong mga values na to. And then, pag na-compute na to mga values dito sa time domain, i-convert na po na to siya into Laplace transform para ma-subtime sa imuhang unit or sa imuhang component. Okay? So, ana ka-complicated ang ang iyang computation. And makita lang na ninyo pag mag-solve na sugod sa differential equation. So, dito na ninyo materialize na, mao din ang ginaingon nito na time domain and signal domain or S domain. Okay? So, luckily, ang inyong circuit is naka-time domain. Okay? So, ibig sabihin, mag-deal ka dito sa mga derivatives, integral, calculus. Alright? So, naintindihan? Ano yung concern? Wala naman so far. Okay? Sige. So, dito na tayo sa mga laws, no, ng circuit natin. So, una is na-discuss na natin yung Ohm's law. That's a very basic law na ginagamit natin to compute electrical circuit. No? Dito naman tayo sa Kirchhoff's laws natin. Sa Kirchhoff's law, merong two types, okay? Meron tayong KCL and meron din tayong KVL. So, ang KCL is Kirchhoff's current law. Ang KVL is Kirchhoff's voltage law. So, kung pinanood niyo yung video, na-explain naman doon kung ano yung difference nila. Pero kung wala, we will just have our lecture now. So, makinig lang na mabuti. Okay? So, ngayon, before tayo mag-proceed yan, let's look into the sample circuit na nasa baba. Okay? So, yung circuit natin is labeled as A, B, C, D, E, F. Okay? And may nakakonect na series and parallel connection ng ating resistors. Okay? So, later, i-discuss natin yung series and parallel combination. So, ngayon, ano ba itong mga tawag dito? So, syempre, yung mga may figures dyan, yan yung ating mga components. Okay? So, ngayon, ano ba yung node natin? Si node is a point in a circuit where two or more circuit components are joined. Ngayon, let's take a look on the circuit. So, itong color blue dyan, yan yung wires mo or connections mo. Ngayon, hanapin natin kung ano lang yung node natin. Is letter A considered as a node? May connection ba siya na ibang wire or isang wire lang siya? Di ba isang wire lang siya, no? Kasi pinode lang siya. But it's the same wire from here, papunta dito, sa point na to, and same pa rin papunta dito. So, this one, consider lang siya as kasi siya sa node, pero hindi siya ginagamit talaga completely sa pagka-calculate natin later on. Kasi, kung i-check natin kung ano yung dadaan dito na current, yun lang din yung dadaan na current dito. Tama? Kasi isang way lang siya eh. Isang connection lang siya eh. So, from 1 ampere, for example, magta-travel yung current mo from this point papunta dito, and then that's 1 ampere.
Pag papunta na naman siya dito, that's also 1 ampere pa rin. So, walang difference with the value of your current. Klaro? So, next tayo. So, once na dadaan si 1 ampere dito sa iyong resistor, so, dadaan na si 1 ampere, si 1 ampere dito. Ngayon, lalabas siya na 1 ampere pa rin. Tama? Kasi, yun ang kanyang nature. So, ngayon, pagpunta niya dito sa point B, no? Ngayon, si point B, may dalawang daanan. May papunta dito, and may papunta dito. Okay, ngayon, ang mangyayari is, since this one, or this point, is in connection with 1, 2, 3 different paths, that this is considered as a node. Okay, klaro? Klaro, guys? So, this one is a node. So, mayroon kang 1, 2, 3. And ang definition niya is a point, okay, a point or an intersection in a circuit wherein meron tayong connection na 2 or more components na nakalagay. So, meron tayo 1, first component, second component, and the third component. So, 2 or more, ibig sabihin, this one or this point is node, for example, node B. Okay, klaro? So, ito yung gamit natin sa computation later on. Ngayon, mangyayari yung current na pumasok dito sa circuit na to is mag-out na naman siya papunta dito sa baba. Okay? So, this one, same as letter A. Klaro pa, guys? Okay? So, again, this one is considered as node. This one also. Pero, during computation later on, hindi siya masyadong importante. Ang pinaka-importante na node is ito. Yung may tatlo talagang naka-indicate. For this one, hindi masyadong importante kasi same lang yung kanyang value ng current na dumadaan. Kasi naka-series lang siya. Take note, ang kanyang definition is 2 or more components. Okay? Pero, ngayon, balik tayo dito. So, bababa na siya. So, it will move around, then enter na naman siya dito. Ngayon, considered ba to as our node? Yes or no? Okay, yes, kasi meron tayong 1, 2, and third component, which is yung kanyang battery, which is dito may papasok, and then yung nasa taas, bababa, and then it will have an output here na babalik dito sa iyong battery. Okay? So, ganun siya. Pero, now, what is a loop? So, a loop is any closed path that passes through no node more than once. Passes through no node more than once. So, more than once daw, guys. Tandaan natin. Ang node is ito. Tama? This one is the node. This one is also a node. Klaro? So, ano daw yung natin? Ano yung ating loop? So, ibig sabihin, di pwedeng mag-touch ang loop twice or more sa isang libot or sa isang round. Okay? Ngayon, kung mag-start tayo dito, 1, dito, and then, ayan. Okay? So, libot-libot lang tayo, no? So, is this considered as a loop? Is this considered as a loop?
Yung red, okay. It is considered as a loop. Kailan mangyari na hindi siya considered as a loop, sir? So, ganito. So, for example, nag-start ka dito sa battery and then nag-go ka dito sa point B. Tapos, bumaba ka ngayon dito, papuntang E. Okay na. Pero since gusto mo na magkaroon talaga ng closed loop, pumunta ka dito sa D. Tapos, bumalik ka sa C, papunta ulit kay B. Oo, nagkaroon ka ng closed na loop. Tama ba? Pero what happened? Dumaan ka at B or point B twice. Naku, guys. Niagi ka sa katong game good guys na katong dapat pili ka mo agi sa same na dot para ma-close nimo ang loop. So ina na ang iyahang point guys. So dapat dili siya mag-touch sa point twice or more ang imuhang representation. Okay? So ibig sabihin, going back, so dapat ang considered na loop natin is from point here, pa ganyan, tapos baba tayo, and then we'll go back to its original point. Ayan, that's a loop. So that's loop E, B, E, and F. And balik tayo sa A, or ABEFA. Alright? So meron din tayong loop na B, C, D, E, B. Tama? Tama ba guys? And we also have a loop, the picker loop. Ito. Ito na loop. Pinakamalaki. That's A, B, C, D, E, F, A. So A, B, C, D, E, F, A. So that's the biggest loop na meron tayo sa circuit. Nakuha? Alright? Sige. Now, what's a mesh? So, si mesh is ang loop, si loop daw, which is katong na-consider na nato na tatlo na loop. So, nanatay ABEFA, BCDED, and katong bigger loop, which is ABCDE, FA. So, ngayon, ano daw si mesh? So, si mesh daw is a loop that contains no other loop. Ibig sabihin, walay nakakontain sa iyaha na other na loop sa iyahang sulod. For example, naa kay big loop. This one is a mesh. Pero, for example, na ay sulod na ako dahil. Wait lang guys ha.
Alright, so may ano lang, may sinagutan lang na concern. Okay, so balik tayo. So what if ang loop mo or the big loop, okay, ibahin natin yung color. So what if ang big loop is naapagid siya gamay na nasulod sa iyahang entire na loop. So is this loop considered as a mesh? Consider as mesh? O, dito tayo. Balik tayo dito sa drawing. So, si mesh ba is, this one is considered as a mesh. So, balikan natin dito sa circuit para mas maano ninyo. So, erase ko muna itong mga nakasulat. So, ayan. So, ano nga yung mga loop natin? Meron tayong ito na loop, the big loop, this loop, okay? So, ngayon, si loop na yan, i-test natin kung may nakakabit ba na mga mesh inside of it. May nakakabit ba na mesh inside of it or loop inside of it? Meron. So, itong loop na to, okay, and other loop, which is ito. Diba? So, ibig sabihin, yung malaking loop na yan, yung A, B, C, D, at E and F, is hindi siya considered as a mesh. Nagets niyo? Nakuha niyo ba? Kasi may na-foul siya eh. Meron siyang A, B, E, F, and B, C, D, E. Ngayon, break tayo. Delete natin to. Okay? So, what if yung loop natin is A, B, E, F, A? Ayan. Meron bang nakapaloob sa kanya na other loops? Meron ba? Wala. So, ibig sabihin, ABF, ABEF is considered as mesh. Okay? Klaro? So, same thing sa isa, which is si BCDE, BCDE is also a mesh. Okay? Kasi walang nakapaloob sa kanila na other loop. So, magkaroon lang ng mesh if walang loop sa loob ng loop. Okay? Klaro? Alright. O, diba? Ang dali-dali lang naman, diba? Okay, so tama naman yung mga sagot natin. So, we have loops. We have AB, BEFA, BCDL, and the whole or the complete cycle or yung ating loop. So, meron din tayong meshes, which is dalawa lang, which is si ABEFA at BCDEB. Okay? So, I hope that's clear. Any questions? Wala naman so far. Okay? Alright. So, galing. Let's proceed. Ngayon, dito tayo sa KCL. So, KCL or Kirchhoff's current law. So, meron na tayong isang law, which is yung Ohm's law. Ngayon, dagdagan natin ng Kirchhoff's current law. It says that at any instant, the algebraic sum of the currents flowing into any junction, or any junction meaning ito ay yung ating node, okay, in a circuit is or equal to 0. Alright? Or, i-represent natin into a formula, the algebraic sum or summation
of current, okay, is equivalent to 0. Okay? From n equals to 0 to n plus 2. Okay? So, hanggang ilang 0 yan. Ay, ilang number of currents yan. I-add natin lahat. It will give you a total of 0. Okay? So, ganun yung kanyang meaning. So, tingnan natin dito sa example. So, first is i-determine muna natin kung ano yung ating node. So, ano yung node natin? Meron tayong node dito and meron din tayong node dito. Tama ba, guys? Tama ba? Is it correct? Okay. Ngayon, what if meron pa tayong connected, ano dito? Connected circuit dito. Ayun. Okay. May nakakonect pa na circuit dyan or yung resistor natin. So, mangyari, yung total na current from I1, okay, which is papunta doon sa, for example, let's label it as node A. Okay. Label natin as node A. This one is node B. Okay? So, what if sa node A, meron tayong dumaan or meron tayong papasok kasi papasok siya sa dot, di ba? Or sa intersection, yung I1. Yung I2 at saka I3 is palabas. Okay? So, meron tayong papasok na I1. Meron tayong papunta dito na I2. And meron tayong pababa na I3 sa ating point of intersection. Okay, nakuha na guys. Ngayon, isang definition ng Kirchhoff's current law is input current is equivalent also to output current. Okay? So, nagets mo, right? Ibig sabihin, parang representation lang din siya ng summation of all current equals to 0. So, ang mangyari lang is kung i-transpose natin siya dito, input current minus, kasi positive yan, mag-change na ang kanyang operation. So, magiging output current is equivalent to anong natira sa pinaka dulo? 0. Okay? So, ibig sabihin, pwede lang din na input current is equal to output current. Okay, ngayon, balik tayo dito sa representation or sa diagram natin. Ngayon, meron tayong ano yung input natin na current? I1. Tama? Papasok si I1 eh. And then, yung I2 at saka I3 natin is palabas. Doon sa junction natin or node natin. Tama ba? So, merong papasok, merong palabas, and palabas dito. Right. So, sabi sa KCL, input current is equivalent sa output current. Ngayon, ang input current natin si I1. Okay? Siya lang ba ang input natin? Wala na bang other na pumpasok dun sa node natin? Wala na? Okay? Is equal to output current natin, which is the I2 at I3. So, I2 plus I. Ngayon, we are tasked to find the value of I2. Walang value yung I2, no? Pero may value si I1 at si I3. So, substitute na lang natin. So, si I1 is 10 equal to
I2, which is the unknown, plus 3. Okay? Transfer natin yung 3 kabila. So that's 10 minus 3 equals to I2. And your I2 now will become 10 minus 3, 7 amperes. Okay, so this one is 7 amperes. Klaro? So, ibig sabihin, pagdating nila sa intersection, nahati sa dalawa yung current na 10. So, dito sa I2 is 7, dito naman sa I3 is 3 amperes. Okay? So, gets ba? Ngayon, balik tayo after na yon sa dito na point, sa node 1, sa node A. How about at node B? Kasi after that, yung 7 amperes yung sa I2 natin is mag-travel na naman siya pababa. Papunta dito sa point na to. So, 7 amperes. Okay? And yung I3 natin is 3 amperes pababa. Papasok na naman dito sa point B or sa node B. Ngayon, dalawa na yung input natin. So, we have I3 plus I2 equals to 1. Kasi may output tayo dito. So, 7 plus 3 equals 10 amperes. Okay? So, ang mangyayari is, babalik lang si 10 amperes, travel na naman siya, pabalik dito, and then papunta yun. So, cycle goes on and on. Okay? Nakuha ba? Okay? So, kung mangyari na, for example, dito sa after this point is ang lumabas sa current is 9 amperes. So, mali na yung computation mo. Klaro ba, guys? Okay. So, mali na yung computation. If hindi sakto yung value na lumabas dyan sa output mo. Ngayon, balik tayo dito sa definition. So, okay na yung input. Okay na to. Okay, okay na to. Now, sabi ng isang definition is sum of or algebraic sum of all currents is equivalent to 0. So, i-add lang natin yung I1 plus I2 plus I3. So, ganun yung kanyang meaning. Balik tayo dito sa ating, so input equals to output. So, balik tayo dito na part. Okay. Ito na lang. So, in all currents daw, pag i-add natin lahat, is equivalent to 0. So, transfer lang natin dito, that would be negative I1, okay, plus I3, plus I2, equals to 0. Tama ba? So, negative 10, plus 7, plus 3 equals to 0. And it's correct. Okay? So, na-prove na tama pa rin yung ating computation kahit i-add natin yung mga values niya. Alright? So, I guess, yung KVL natin tomorrow na lang kasi time's up na. Alright? Sige. Ito lang ha. Alright. So, before we end, kindly turn on your camera. Alright. Easy lang, no? Okay, I'll take a screenshot in 3, 2, 1. Now. Alright. One more time. 3, 2, 1. Now. Okay. So, paano makakagraduate kung hindi mag-aayos